Sa gitna ng makapal na ulap at malamig na simoy ng hangin, muling pinasok ni Adrian Villaruel ang kalsadang patungo sa lumang farm ng kanyang lolo't lola. Nakasakay siya sa kanyang matte black pickup truck. Tumatakbo sa isip niya ang mga kontrata, deadline at problema sa negosyo. Kahit milyonaryo na, hindi pa rin nakalilimutan ni Adrian ang pinagmulan, isang batang naglako ng pandesal sa kalsada, anak ng isang mason at labandera, na nangarap lang noon ng simpleng buhay. Uminto siya sandali sa gilid ng kalsada, pinatay ang makina at pinagmasdan ang mga taniman ng palay na bahagyang tinatangay ng hangin. Dito ako nagsimula, bulong niya sa sarili, habang mahigpit na hinahawakan ang rosaryo ng kanyang lola na palaging nasa rearview mirror ng sasakyan. "Sir, tuloy pa ba tayo sa farm?" tanong ni Paulo mula sa kabilang linya ng telepono. Loyal at matalik na kaibigan ni Adrian si Paulo mula nang magtayo siya ng maliit na auto shop, hanggang sa naging driver mechanic na niya. "Oo, Paulo. Kailangan ko lang ng tahimik na lugar. Sa Maynila, kahit saan ka tumingin, parang may panggugulo." "I need air," sagot ni Adrian. Pilit pinapatawa ang sarili. "Bukas ka na humabol. Alam mo namang kabisado ko to." "Opo, boss. Ingat kayo. Nagdala na ako ng mga gamit sa farm kahapon. May iniwan din akong kape sa pantry. Alam ko kailangan nyo yun." Biro ni Paulo. Napangiti si Adrian. "Salamat, Paulo. Kung wala ka, malamang baliw na ako sa opisina." Mabilis ang takbo ng sasakyan sa daan, pero mabagal ang daloy ng alaala kay Adrian. Bumabalik-balik ang mga sandaling masakit sa kanyang puso, lalo na nang mahalala niya si Maxine, ang babaeng minahal niya ng todo. Iniwan siya nito 2 taon na ang nakalipas, para kay Sebastian Tan, isang tech mogul na may mas malaking pangalan sa business world. "Nung iniwan niya ako, parang nawalan ng saysay ang lahat," bulong niya habang pinipisil ang manibela. "Pero hindi ko pwedeng ipakita na talo ako. Hindi na." Pagdating sa farm, bumungad sa kanya ang lumang bahay na gawa sa kahoy at bato. May mga bitak na sa pader, pero matibay pa rin ang pundasyon. Ito ang kanyang santuwaryo, ang lugar kung saan siya laging bumabalik kapag hindi na niya kaya ang bigat ng mundo. Bumaba siya ng pickup, huminga ng malalim, at tinapik-tapik ang mga bulaklak sa paligid. Dito niya naramdaman ang payapang buhay na matagal nang nawala sa kanya. "Ah, finally, tahimik," sabi niya sa sarili habang naglalakad patungo sa porch. Umupo siya sa duyan na gawa ng lolo niya noon at ipinikit ang mga mata. Ilang minuto lang, nakatulog siya sa pagod. Kinabukasan, ginising siya ng malamig na hangin at sikat ng araw na dahan-dahang sumisilip sa ulap. Naglakad siya papunta sa likod ng bahay at doon niyang nakita ang lumang kamalig kung saan siya madalas naglalaro noong bata. Biglang bumalik sa alaala niya ang boses ng kanyang lolo. "Anak, tandaan mo, hindi sukatan ng tao ang yaman. Ang tunay na yaman, yung kaya mong ipamahagi sa iba." Napangiti siya, kaya pala kahit milyonaryo na, hindi niya magawang tumalikod sa mga mahihirap. May foundation siya para sa scholars. May pabahay project siya sa probinsya. At kahit pa madalas siya sa lungsod, hindi niya pinababayaan ang farm na nagsisilbing paalala kung saan siya nagsimula. Makalipas ang ilang oras, dumating si Paulo, dala ang bagong gulong at supply ng pagkain. "Boss, mukhang nag-enjoy kayo dito ha?" Biro nito. "Alam mo, Paulo, iba talaga ang hangin dito. Hindi gaya sa Maynila, walang ingay, walang papansin, walang Maxine," sagot ni Adrian. May halong tawa, pero ramdam ang sakit sa tono. "Boss," seryosong sabi ni Paulo, "alam nyo, hindi lahat ng tao kasing bait nyo. Hindi ko alam paano kayo hindi naging bitter kahit iniwan kayo noon." Tumamo si Adrian. "Siguro dahil hindi ko nakakalimutang tumingin sa paligid. Alam ko kung anong meron ako. Alam ko rin kung anong nawala. Pero habang may natutulungan akong iba, parang kumpleto pa rin ako." Maya-maya, nagdesisyon si Adrian na mag-drive sa paligid ng baryo gamit ang pickup truck. Nagulat si Paulo, pero sumatay na rin bilang shotgun. Habang tinatahak nila ang makipot na daan,
Napansin ni Adrian ang ilang bata sa gilid ng kalsada, naglalaro ng lata at PC. Huminto siya at binigyan ng mga ito ng tsokolate mula sa glove compartment, sabay kindat. "Paalala ng lolo ko, magbigay kahit konti," sabi niya kay Paulo. Sa bandang hapon, bumalik sila sa farm, pagod pero magaan ang pakiramdam ni Adrian. Habang iniisip niya ang mga plano para sa baryo, hindi niya alam na ang kapalaran niya ay nakatakdang magbago. Dahil sa mga susunod na araw, sa mismong pickup truck na ito, may matatagpuan siyang babaeng walang malay. Ang babaeng magpapabago sa takbo ng kanyang buhay. Pero sa gabing iyon, tahimik ang paligid. Tumunga na si Adrian sa mga bituin. Iniisip ang mga sana sa buhay. Sana hindi siya iniwan. Sana may makakilala pa siyang tunay na magmamahal sa kanya. Sana kahit isang beses pa lang, maramdaman niyang buo siya, hindi dahil milyonaryo siya, kundi dahil minahal siya, buong buo. Biglang tumunog ang telepono niya. Isang email notification mula sa kumpanya. Isa na namang problema sa Maynila. Ngunit sa halip na sumagot, pinatay niya ang telepono. "Bukas na yan," bulong niya. Sabay ipinikit ang mga mata at nakinig sa kuliglig at hampas ng hangin sa damo. At habang unti-unti siyang dinadala ng antok, hindi niya alam na sa kalsadang tinahak niya kanina, isang motorsiklo ang bumangga sa kanal at may maghahatid ng walang malay na pride sa likod ng pickup truck niya. Isang pagsubok at biyayang hindi niya inaasahan. Sa malayong baryo ng San Rafael, kasabay ng pagdiriwang ng fiesta, nagaganap ang isa sa pinakagarbong kasal na nasaksihan ng mga tao. Si Bianca de la Cruz, 28, isang elementary school teacher, nakasuot ng puting wedding gown, nakatayo sa altar, katabi si Marcos, anak ng mayor. Nakangiti si Marcos, hawak ang kamay ni Bianca, pero sa likod ng mga mata ni Bianca, walang ligaya. Puro kaba, lungkot at galit. Habang umiikot ang pari para sa huling dasal, ramdam ni Bianca ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Hindi niya ito gusto. Pinilit lang siya ng foster parents niyang pumayag sa kasalang ito para sa political alliance ng pamilya ni Marcos at ng pamilya ng mayor. "Bian, ayos ka lang ba?" tanong ng kaibigang bridesmaid na si Grace, bulong habang inaayos ang laylayan ng gown niya. "Hindi ko na kaya, Grace." Nanginginig ang boses ni Bianca. "Kailangan ko nang umalis." "Bianca, ano?" Halos mahulog si Grace sa gulat, pero hindi na sumagot si Bianca. Mabilis siyang lumingon sa gilid ng simbahan kung saan nakaparada ang motorsiklo ng isa sa mga staff. Naglakad siyang parang sinasaniba ng tapang. Hawak ang laylayan ng gown, patakbo palabas ng simbahan habang naririnig ang magugulat na sigaw ng mga bisita. "Bianca!" sigaw ni Marcos, pulang-pula ang muka. Hinabol niya ito palabas. Pero mabilis na nakasakay si Bianca sa motorsiklo at pinaharurot iyon sa kalsada. Tuluyang nilisan ang simbahan. Habang bumubulusok sa sementadong daan, wala nang pakialam si Bianca sa putik, sa mga sugat sa tuhod o sa lagkit ng luha sa pisngi niya. "Ayoko nang maging bihag," bulong niya. Hindi na. Habang binabaybay ang makipot na kalsada papalayo sa bayan, tumunog ang cellphone niya. Si Marcos, paulit-ulit. Kinagat niya ang labi, itinapon sa gilid ng kalsada ang cellphone at pinaharurot palalo ang motor. Ngunit sa isang kurbada, bigla siyang tinangay ng malambot at maputik na gilid ng kanal. Sumimplang ang motorsiklo at bumagsak si Bianca, tumilapon sa madamong bahagi ng kalsada. "Ay!" narinig niyang sabi ng isang matandang boses. Mula sa malapit na taniman ng mais, lumabas si Mang Isko, isang matandang magsasaka. May dala-dala siyang basket ng gulay, pero iniwan niya iyon at dali-daling lumapit. "Anak, anong nangyari sa'yo?" Mahina ang hininga ni Bianca. "Wag mo akong ibabalik, please." Halos hindi na malinaw ang boses niya. Hindi. Teka lang, wag ka munang magsalita. Kailangan kitang dalhin sa ligtas na lugar," sabi ni Mang Isko. Mabigat si Bianca, pero sa kabila ng edad at katandaan,
Inabot ni Mang Isko ang lakas ng katawan. Hinila niya ang katawan ng babae. Binuhat patungo sa nakaparadang pick-up truck malapit sa sakahan. Hindi niya alam kung kanino ito, pero bukas ang likod at parang hinintay silang dumating. Marahan niyang inihiga si Bianca sa likod ng truck. Nagtakip ng lumang kumot na nasa loob at huminga ng malalim. "Anak, sandali lang ha. Tatawag ako ng tulong," sabi ni Mang Isko. Sabay kuha ng lumang cellphone. Samantala, sa kabilang bahagi ng bayan, si Marcos ay nag-aalboroto. "Hanapin niyo siya. Hanapin niyo ang babaeng yon. Ibabalik niyo siya sa akin." Galit na galit niyang sigaw sa mga tauhan niya. Nagkarat ang kanyang mga lalaki, sakay ng itim na SUV. Tinatahak ang mga kalsada. Iniisa-isa ang mga lumang bahay at pinapakyaw ang mga sari-sari store para magtanong. Ang pangalan ni Marcos na dating tinatrato lang na spoiled brat ng bayan ay naging tangalan ng takot sa gabing iyon. Habang nagpapahinga si Mang Isko sa tabilang pick-up, dumating si Adrian mula sa pag-ikot sa baryo. Huminto ang truck sa tapat ng kamalig at bumaba siya. "Mang Isko," nang tatakang sabi niya, "Adrian anak, mabuti dumating ka. May babaeng duguan sa likod ng truck mo. Hindi ko alam kung anong gagawin." "Anong ibig niyong sabihin?" Mabilis na lumapit si Adrian. Inuksan ang likod ng truck at nagulat sa nakita. Isang babae, duguan, walang malay, pero ramdam niyang may hininga pa. "Dinala ko siya rito. Nakita ko siyang tumilapon mula sa motor sa kalsada. Hindi ko na alam kung saan ko siya dadalhin. Mabuti na lang nandito ka," sabi ni Mang Isko, hinihingal. Napakapit si Adrian sa gilid ng truck. Napansin niya ang wedding gown, ang suot na high heels at ang basag-basag na cellphone na nasa tabi ng babae. "Sinong bride ito? Anong nangyari?" "Hindi ko alam anak, pero bago siya nawala ng malay, sinabi niyang, 'Wag mo akong ibalik.' Yun lang." Tumango si Adrian, kinuha ang telepono at tumawag kay Paulo. "Paulo, emergency. May babaeng duguan sa farm. Dalhin mo rito si Doc Ricky. Bilis." "Boss, anong nangyari?" Gulat na sagot ni Paulo sa kabilang linya. "Wala na munang tanong. Bilisan mo lang." Binaba ni Adrian ang telepono, tumingin kay Mang Isko at marahang umupo sa tabi ng babae. Miss, bising ka ba?" Mahina niyang tinapik ang kamay nito. Napakislot si Bianca. Bahagyang iminulat ang mata at sa pinakamahina niyang boses, bumulong. "Huwag mo akong ibalik. Ayoko na." Nagulat si Adrian. Hindi niya alam kung ano ang pinagdadaanan ng babaeng ito. Pero ramdam niya sa tono ng boses ang desperasyon at takot. Hindi kita ibabalik kahit kanino," mahina niyang sabi. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, may kumirot sa puso niyang matagal nang pinatigas ng trauma at kabiguan. Sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin, hindi alam ni Adrian na sa simpleng aksidenteng ito, magsisimula ang isang kwentong magbabago ng landas ng buhay niya at ng babaeng muntik na niyang hindi nakilala. Habang minamaneho ni Adrian ang kanyang pickup pauwi sa farm, inikot niya ang manibela ng marahan. Iniwasan ang mga maliliit na bato sa kalsada. Tahimik ang gabi, tanging mga kuliglig at huni ng palaka ang maririnig. Nang biglang sumiklab ang kaba sa dibdib niya, may kakaibang bigat sa likod ng truck. Nilingon niya ang rearview mirror at nakita ang isang figura na balot ng puti. Bahagyang gumagalaw. "Anong?" Mabilis niyang pinapreno ang pickup at bumaba. Dala ang flashlight mula sa glove compartment. Pagsilip niya sa likod, halos mapaatras siya sa gulat. Isang babae, nakahandusay, duguan ang wedding gown, putik-putikan. May hiwa sa noo at bahagyang nanginginig. "Diyos ko!" bulong niya. Agad lumapit at lumuhod. Miss, naririnig mo ba ako?" Marahan niyang tinapik ang pisngi ng babae. Hindi ito gumalaw. Napansin niya ang malalim na hiwa sa gilid ng noo at ang bahagyang pag-ubo nito. Nagbalingga-lingga si Adrian, halatang kinakabahan. "Paulo, nasan ka na?" bulong niya sa sarili. Bagaman alam niyang wala roon ang kaibigan. Walang oras para maghintay. Nang biglang bahagyang dumilat ang babae,
Mahina itong nagbuntong hininga. Huwag mo akong ibalik, please. Napakurap si Adrian. Hindi niya inaasahan na makakapagsalita pa ang babae. Hindi kita ibabalik kahit kanino. Mahina niyang sabi, sabay hawak sa kamay nito. Makikinig ako pero kailangan muna nating gamutin ang sugat mo. Marahan niyang binuhat si Bianca mula sa likod ng pickup. Nagulat siya sa gaan nito. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon at agad dinala ito sa guest house na katabi ng lumang bahay sa farm. Ibinaba niya si Bianca sa maliit na kama, pinunasan ng malinis na panyo ang sugat sa noo at tinawagan si Doc Ricky gamit ang cellphone. Doc, emergency. May dugo ang babae rito sa farm. Kailangan ko kayo ngayon. Hindi ko alam kung anong nangyari pero may hiwa sa noo at walang malay, sabi ni Adrian, halatang nag-aalala. Adrian, padalhan mo ako ng location mo. Pupunta na ako, sagot ni Doc Ricky sa kabilang linya. Salamat, Doc. Sambit ni Adrian bago ibinaba ang telepono. Umupo siya sa tabi ng kama. Pinagmasdan ng babaeng hindi niya kilala. Napansin niya ang mga galos sa braso nito, ang mamahaling wedding gown na pinunit ng mga sanga, at ang basag na engagement ring na nakaipit pa sa daliri. Anong nangyari sa'yo? Bulong ni Adrian, tila nagtatanong sa hangin. Habang tinitingnan niya ang mukha nito, may kung anong kumirot sa puso niya. Matagal na siyang naging matigas, hindi na nagpapasok ng sino man sa personal na mundo niya mula nang iwan siya ni Maxine. Pero sa gabing iyon, parang may napukaw na awa at simpatya sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas, nagmulat ng bahagya si Bianca. Nagkatinginan sila at kahit namumungay ang mga mata ni Bianca, nagpakita ito ng bahagyang takot. Saan? Ako. Mahina nitong tanong. Nasa safe place ka. Ako si Adrian. Inala kita rito kasi nasugatan ka. Huwag kang mag-alala. May parating na doktor. Malumanay na sagot ni Adrian habang iniabot ang basang tela sa labi ni Bianca. Salamat. Mahina ang boses ni Bianca bago muling pumikit. Dumating si Doc Ricky matapos ang ilang sandali, dala ang maliit na medical kit. Anong nangyari? Tanong niya habang hinuhubad ang jacket. Hindi ko alam, Doc. Nakita ko siya sa likod ng pick-up ko duguan. Wala akong ibang nakitang tao malapit. Paliwanag ni Adrian habang pinagmamasdan si Ricky na maingat na nililinis ang sugat ni Bianca. Marami itong galos, Adrian. Mukhang hindi lang simpleng aksidente. Mabutit na dala mo siya rito. Pero siguro kapag nagising siya ng maayos, maganda ring malaman natin ang buong kwento. Sabi ni Ricky habang naglalagay ng benda sa noo ni Bianca. Nang makaalis si Ricky, naiwan si Adrian sa sala ng guest house, nagtitimpla ng kape habang nakatanaw sa bintana. Biglang lumapit si Paulo, hingal na hingal, kagagaling lang mula sa town center. Boss, anong nangyari? Gulat na tanong ni Paulo. May babaeng duguan na nasa likod ng pick-up ko. Hindi ko alam paano siya napunta roon. Nagpatawag na ako ng doktor. Buti na lang nandito na si Doc Ricky. Sagot ni Adrian. Sino siya, boss? Tanong ni Paulo, nag-aalala. Hindi ko alam. Pero alam ko lang, takot na takot siya. Sinabi niya, huwag mo akong ibalik. Hindi ko alam kung kanino siya takot. Pero hindi ko kayang ibalik siya sa kung saan man siya tumakas. Bulong ni Adrian, puno ng awang hindi ay naasahan sa sarili. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, naramdaman ni Adrian ang pakiramdam na hindi niya inaasahang mamimiss niya. Ang pakiramdam ng pagiging tagapagligtas. Hindi lang isang CEO o boss. Habang pinagmamasdan niya si Bianca na natutulog sa kama, hindi niya mapigilang mag-isip. Bakit sa akin dinala ng tadhana ang babaeng ito? Sa labas ng guest house, malamig ang simoy ng hangin. Tila may pahiwatig na ang gabing iyon ay simula ng isang istoryang hindi lang basta paglipas ng isang estranghero, kundi isang pagbabago sa puso ng isang lalaking matagal nang iniwan ng pag-ibig. Lumipas ang ilang araw mula nang matagpuan ni Adrian si Bianca sa likod ng kanyang pickup at sa guest house ng farm niya ay dahan-dahan itong nagpapagaling. Tuwing umaga, dinadala ni Adrian ang agahan, mainit na lugaw o sinangag na may itlog, at laging may kasamang banayad na tanong, pero lagi ring may kasamang pagrespeto sa katahimikan ni Bianca. Kamusta ang pakiramdam mo, Bianca?
Tanong ni Adrian isang umaga. Bitbit ang tray ng pagkain. Salamat po, Mr. Adrian. Medyo mabuti na ang pakiramdam ko. Mahinang sagot ni Bianca, pilit ang ngiti. Hindi pa rin niya maikwento kung sino talaga siya, pero nagpapasalamat siya sa kabaitan ng lalaking hindi niya inaasahang magliligtas sa kanya. Hindi mo kailangang tawagin akong Mr. Adrian. Adrian lang, sapat na. Sagot niya, bahagyang nagbiro. Baka isipin ng mga tao dito masungit ako. Lumipas pa ang ilang araw. Nagsimula nang bumangon si Bianca mula sa kama at doon niya nakita ang simpleng buhay sa farm. Pinapanood niya ang mga bata habang tumatakbo sa bukirin, ang mga matatanda habang nagkakape sa lilim ng puno, at si Paulo na abalang-aabala sa pag-aayos ng mga traktora. Hindi niya inakalang makakaramdam siya ng ganitong kapayapaan sa lugar na ito. Isang hapon, nilapitan siya ni Adrian habang nagkukumpuni ng isang bakod. Bianca, may naisip ako. Alam kong hindi ko pa alam ang buong istorya mo at ni hindi ko alam kung hanggang kailan ka rito. Pero may pabor sana ako. Ano po yun? Tanong ni Bianca. Medyo kinakabahan. Pwede ka bang tumulong magturo sa mga anak ng mga trabahador dito? Karamihan sa kanila hindi pa marunong magbasa at magsulat. Sobrang matutuwa sila kung may magtuturo, alok ni Adrian, sabay kindat. Napalunok si Bianca, bahagi ng puso niya ang pagtuturo at ngayon, kahit anong takot pa ang pinagdadaanan niya, alam niyang ito ang tamang gawin. Gusto ko po iyon, gagawin ko. Simula noon tuwing umaga, makikita si Bianca na nagtuturo sa lilim ng malaking puno. Nagdala si Paolo ng lumang whiteboard mula sa bahay at si Adrian mismo ang nagbigay ng ilang gamit sa school supplies. Naging paborito siya ng mga bata at maging si Paolo ay hindi maitago ang paghanga sa sipag at kabaitan niya. Grabe, Bianca, biro ni Paolo isang araw, baka mahulog ang loob ng boss ko sa'yo niyan. Napangii si Bianca, pero hindi na lang nagsalita. Sa loob-loob niya, nararamdaman na rin niya ang dahan-dahang pagkakabiliwi kay Adrian. Sa kabaitan nito, sa pagiging tahimik pero mapagbigay, at sa pananatili sa tabi niya ng hindi humihingi ng kapalit. Ngunit sa kabila ng kapayapaang ito, may bumabalot na takot sa dibdib ni Bianca. Alam niyang hindi magtatagal, aabutin siya ni Marcus. Hindi pa siya handang ikwento ang totoo kay Adrian, pero gabi-gabi. Pinagdarasal niya kung kailan niya ito matatapatang magsabi ng buong katotohanan. Samantala, sa kabilang bayan, si Marcus ay hindi mapakali. Hindi pwedeng mawala na lang si Bianca na parang bula. Galit na galit niyang sabi sa cellphone habang naglalakad paikot sa sala ng kanilang mansion. Hanapin niyo sa lahat ng barangay. Alamin niyo kung saan nagtago yon. Utos niya sa mga tauhan. Umiikot ang baso ng whiskey sa kamay. Kinabukasan, dumating ang tauhan niyang si Berting. Sir Marcos, may nakuha po kaming impormasyon. May bagong babaeng nakikitang nagtuturo sa mga bata sa farm ni Adrian Villaruel. Adrian Villaruel? Unti-unting sumikip ang noo ni Marcos. Yung milyonaryong may construction empire? Anong ginagawa ni Bianca sa kaniya? Wala pa pong malinaw, sir, pero mukhang doon na siya nagtatago. Tumikim si Marcos, ngumiti ng sarkastiko at sabay sabing, "Ha! Hindi siya makavalayo." Kung akala niyang makakatakas siya sa kasal na yon, nagkakamali siya. Kinuha niya ang cellphone, tumawag sa ama niyang mayor, at may binulong na plano. Samantala, sa farm, hindi namamalayan ni na Adrian at Bianca na may mga matang nagmamasid na sa kanila. Tuwing makikita ni Adrian si Bianca na tumatawa kasama ang mga bata o kasama si Paolo sa pagtulong sa community, may kakaibang saya siyang nararamdaman. Parang dahan-dahang natutunaw ang pader na itinayo niya sa paligid ng puso niya. Isang gabi, habang nagkakape si Adrian at si Paolo sa porch ng guest house, nagtanong si Paolo, "Boss, alam mo, parang ang gaan ng loob mo kay Bianca. Nakikita ko bumabalik na ang dating Adrian, yung laging tumutulong at hindi takot magmahal." "Hindi ko alam, Paolo," sagot ni Adrian, tumingin sa malayo. "Ramdam ko kasi, mabigat ang dinadala niyang pasanin. Para bang may tinatakbuhan siya."
Pero hindi ko siya pinipilit magsalita. Gusto ko lang maging ligtas siya dito. Sa loob ng guest house, nakatingin si Bianca sa bintana, pinapanood ang dalawa. May luha sa gilid ng kanyang mata dahil alam niyang hindi magtatagal ang tahimik na mundong ito. Mahirap mang tanggapin, pero darating ang araw na kailangang harapin niya ang nakaraan. At sa anino ng buwan sa madilim na kalsada papunta sa farm, nagmamaniobra ang isang SUV na may tinted windows papalapit sa katahimikan na ilang araw pa lang nilang natatamasa. Isang hapon, habang nagtuturo si Bianca sa ilalim ng puno kasama ang mga bata, may napansin siyang ilang sasakyan na dahan-dahang lumalapit sa farm. Mula sa malayo, kita ang itim na SUV na halos sinlaki ng igo ng may-ari at walang iba kundi si Marcos. Tumigil ang mga sasakyan, bumaba ang mga lalaki at sa gitna nila, lumakad si Marcos, nakaitim na suit at may mapanganib ng ngiti sa labi. "Bianca!" sigaw ni Marcos, puno ng galit at yabang. "Uwi na tayo!" Napatayo si Bianca, namutla at napaatras. Napansin ni Adrian na nagkukumpuni ng bubong sa di kalayuan ang tensyon. Mabilis siyang bumaba at humarang. "Anong kailangan mo rito?" Malamig niyang tanong kay Marcos. "Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo, Villaruel." Tumikhim si Marcos. "Ang babaeng yan asawa ko dapat. Hindi siya sayo." Nilapitan niya si Bianca pero agad siyang sinabayan ni Adrian. "Hindi ka makakalapit sa kanya." Mariing sagot ni Adrian. "At hindi mo pwedeng diktahan ang buhay niya." "Naku ha?" Tumawa si Marcos, sabay kindat sa mga tauhan. "Akala mo siguro milyonaryo ka, kaya mong bilhin ang batas? Good luck! May permiso ako para kunin siya. Sumama ka na, Bianca. Huwag mo nang palalain to." Nanlumo si Bianca. "Adrian, huwag ka nang makialam." Mahina niyang bulong. Nanginginig ang kamay. Pero mariin ang sagot ni Adrian. "Hindi ka aalis dito laban sa kalooban mo." Tumalikod siya kay Paulo na nakatingin mula sa gilid. "Paulo, tawagin mo na si Attorney Ligaya." Ilang saglit pa, nagkaroon ng mainit na pagtatalo sa pagitan ni Adrian at Marcos. Umabot ito sa puntong kinailangan ng mga barangay tanod para mamagitan. Nagulat ang lahat nang tumating si Attorney Ligaya, ang legal counsel ni Adrian, dala-dala ang mga papel. Pinaghandaan na pala ni Adrian ang ganitong eksena. "Mr. Marcos, malumanay pero matalim ang boses ni Attorney Ligaya. Ayon sa Temporary Protection Order na isinumite namin sa korte kaninang umaga, wala kang karapatang lumapit kay Miss Bianca de la Cruz. Ang paglabag dito ay may kaakibat na criminal liability." Napasimangot si Marcos, umiling-iling. "You think you've won, Adrian? Hindi pa to tapos." Sabay balik sa kanyang SUV at mabilis na umalis pero nagiwan ng pananakot. "Mag-ingat ka sa negosyo mo, Villaruel. Maraming pwedeng mangyari." Kinabukasan, parang kidlat na dumating ang problema. May dumating na sulat mula sa City Hall, suspension ng mga business permits ni Adrian. Sumunod ang pagbisita ng Bureau of Internal Revenue para sa audit. Ang mga proyekto niya sa lungsod, nagkaaberya, kanselasyon ng mga kontrata, pagkaka-freeze ng permits. Sa isang iglap, parang gumuho ang pinagpaguran niya. "Boss, napansin ko, biglang na-delay ang mga delivery ng materyales. Pati yung project sa Taguig, hindi na ina-approve," sabi ni Paulo habang nag-a-update sa opisina. "Hindi ako tanga, Paulo," mariing sagot ni Adrian. "Alam kong si Marcos at ang tatay niyang mayor ang may pakana nito." Huminga siya ng malalim at pinisilang sentido. "Pero hindi ako susuko." Samantala, si Bianca ay halos hindi na makatingin sa mata ni Adrian. Sa tuwing magtatama ang kanilang mga tingin, agad niyang ibinababa ang ulo. Isang gabi, hindi na niya kinaya at lumapit kay Adrian sa porch. "Adrian," mahina niyang simula. "Kung gusto mong umalis na lang ako, aalis ako. Alam kong ako ang ugat ng lahat ng ito." Tumingin si Adrian, saglit na natahimik at saka malumanay na nagsalita. "Bianca, kung aalis ka, hindi mo lang ako iiwan. Iiwan mo ang mga batang umaasa sa'yo rito. Iiwan mo rin ang sarili mong lakas." Sandali siyang ngumiti, pilit. "Kaya hindi ka aalis, lalaban tayo." Napaluha si Bianca. "Hindi ko alam kung paano ko makakabayad sa kabutihan mo. Hindi ko yan ginagawa para may kapalit.
sabi ni Adrian. Ginagawa ko yan dahil alam ko kung paano ang mawalan ng kalayaan. Walang sino man ang dapat ikadena sa buhay na ayaw niya, habang ang mga gabi ay mas nagiging tahimik at puno ng pag-aalala. Ang bukang liwayway naman ay puno ng pag-asa at determinasyon. Nagplano si Adrian ng press conference, nagpatawag ng mga kaibigan sa industriya at dahan-dahang binuo ang depensa ng kanyang kumpanya. Si Bianca naman, kahit may mabigat na kalooban, ay patuloy na nagturo sa mga bata. Hawak ang pangakong hindi niya pababayaan ang komunidad na kumupkop sa kanya. Pero sa bawat hakbang ng tagumpay, may aninong nagmamasid sa malayo. Si Marcos, galit, sugatan ng ego, at nagbabalak ng mas matinding hakbang para mauha ang kontrol. Hindi lang kay Bianca, kundi kay Adrian na rin. Ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Sa paglipas ng mga linggo, hindi maikakaila ang unti-unting paglapit ng loob nina Adrian at Bianca. Kahit walang malinaw na usapan, ramdam ng lahat sa farm ang koneksyon nila. Isang tahimik na pag-unawa sa isa't isa. Mula sa simpleng mga sulyap, sa mga hindi sinasadyang pagdampi ng kamay habang nag-aabot ng mga libro, hanggang sa mga mahabang gabi ng kwentuhan sa ilalim ng mga bituin, lumalalim ang damdamin nila na kahit sila mismo, hindi nila alam kung paano nagsimula. Adrian, sabi ni Bianca isang gabi habang nag-aayos ng lesson plan para sa mga bata, napansin ko, marami pa palang hindi marunong magbasa sa mga trabahador. Kung gusto mo, pwede tayong mag-set up ng literacy program. Mumiti si Adrian habang nakasandal sa poste ng guest house, may hawak na kape. Alam mo, Bianca, yan ang gusto ko sa'yo. Hindi ka lang nagmamalasakit, marunong ka pang umaaksyon. Napangiti si Bianca, pero saglit ding yumuko. Marami pa akong hindi nagagawa. Sana makatulong ako kahit papaano, kahit sandali lang. Kinabukasan, nagsimula silang mag-organisa. Tinulungan ni Bianca si Paolo at ang iba pang mga tauhan ni Adrian para mag-set up ng maliit na silid-aralan sa lumang bodega. Naghakot sila ng luma at bagong libro, nagtakda ng mga reading sessions at nagplano ng mga simpleng workshop para sa mga trabahador. Mabilis kumalat ang balita sa baryo. Ang milyonaryo raw na si Adrian Villaruel, na dati iniisip ng mga tao na walang pakialam, ay gumagawa ng pagbabago para sa komunidad. Boss, hindi ko na kayo makilala. Biro ni Paulo isang araw habang nag-aayos ng mga upuan. Dati, puro trabaho lang nasa isip nyo. Ngayon, di lang trabaho, may puso pa. Tumawa si Adrian, pero sa loob-loob niya, alam niyang si Bianca ang dahilan kung bakit muli niyang nakita ang halaga ng mga simpleng bagay. Paulo, sabi niya habang patuloy na nag-aayos, minsan pala, kailangan lang ng tamang tao para maalala mo kung bakit ka nagsimula. Ngunit ang katahimikan ay hindi magtatagal. Sa gitna ng tagumpay ng kanilang proyekto, biglang lumitaw ang isang multo mula sa nakaraan, si Maxine. Isang gabi, sa farm mismo, habang abala si Adrian sa pagpapakain ng mga hayop, dumating ang isang itim na sasakyan. Bumaba si Maxine, naka-corporate attire, nakangiti ng mapanukso. Adrian, tawag ni Maxine, lumapit habang pinapahid ang buhok na parang sa commercial. I heard about your little charity project. Impressive. Napapitlag si Adrian. Maxine, anong ginagawa mo rito? Lumapit si Maxine, naglakad paikot sa kanya. I have a proposal. Partnership. You and me. Villaruel Construction at Maxine Design. Big-time projects. International reach. What do you say? Hindi nakasagot agad si Adrian. Kita sa mga mata niya ang pag-aalangan. Hindi dahil sa business offer, kundi sa biglaang pagpasok ni Maxine sa buhay niya muli. Sa di kalayuan, nakatanaw si Bianca, hawak-hawak ang ilang folders na sana'y ipapakita kay Adrian. Nanginginig ang mga kamay niya, pero pinilit niyang ngumiti. Lumapit si Bianca sa guest house, pilit tinatakpan ang nararamdaman. Bianca, bulong niya sa sarili. Wala kang karapatan. Ikaw lang ang bisita rito. Huwag mong guluhin ang mundo nila. Sa mga sumunod na araw,
Napansin ni Bianca ang tensyon sa kilos ni Adrian. Madalas itong malalim ang iniisip. Madalas mag-isa sa opisina. At tuwing tinatanong niya kung ayos lang ba ito, laging may kasunod na, "Oo, ayos lang Bianca. Ngunit hindi iyon totoo." Isang gabi, habang naguhugas ng plato si Bianca, lumapit si Paulo. "Bianca," sabi ni Paulo, "alam kong nakita mo na si Maxine. Alam mo, mula nang dumating siya, para bang bumalik ang dating Adrian, yung laging malayo ang tingin, laging may iniisip." Napabuntong hininga si Bianca. "Paulo, ayokong maging dahilan ng kahit anong problema. Hindi ko alam kung anong pwesto ko rito. Hindi ko alam kung may karapatan pa akong manatili rito." "Bianca," mahinang sabi ni Paulo, "huwag mo siyang iwan. Hindi niya yan sasabihin, pero ikaw ang dahilan kung bakit muli siyang ngumiti." Ngunit sa puso ni Bianca, unti-unting nabubuo ang desisyon. Ayaw niyang maging hadlang. Ayaw niyang makitang masira ang pangalan ni Adrian dahil lang sa kanya. Gabi-gabi, iniisip niya kung paano aalis nang hindi makakapagdulot ng sakit. Sa kwarto niya, habang nakaupo sa kama, inagmamasdan niya ang maliit na frame ng mga batang tinuruan niya sa farm. "Salamat sa lahat," bulong niya. Hawak ang frame, pinipigil ang luha. "Hindi ko alam kung kaya ko pang ipaglaban to, pero ayokong maging dahilan ng gulo." Sa labas ng bintana, habang pinapanood ni Adrian si Bianca na nagtuturo sa mga bata kinabukasan, may sikip sa dibdib niya na hindi niya maipaliwanag. At sa loob-loob ni Bianca, nagsisimula ng magtanim ng paalam ang kanyang puso. Isang paalam na hindi lang sa farm, kundi sa lalaking natutunan niyang mahalin. Isang hapon, habang abala si Bianca sa pagtuturo sa mga bata, dumating na naman si Maxine, naka-heels, naka-brand na coat, at may hawak na maliit na bag na tila sinadya talagang magpansin. Lumapit ito kay Adrian, nakasalukuyang kausap ang ilang trabahador malapit sa eskwelahan. "Adrian," sambit ni Maxine, nilalapit ang sarili, "nakita ko na naman ang babaeng yan. Alam mo ba talagang sino siya?" Napatingin si Adrian, pinanatiling mahinahon ang muka. "Maxine, hindi mo nga ilangang makialam. Hindi na ikaw ang bahagi ng buhay ko." Ngunit numiti lang si Maxine, puno ng sarkasmo. "Oh, I'm just concerned. Alam mo bang pinagtatakpan mo ang isang runaway bride? Pinag-uusapan na kayo sa lungsod, Adrian. Isang milyonaryo na nagkakanlong ng babae mula sa iskandalo? Hindi ito maganda para sa pangalan mo." Napatigil si Adrian, pero bago pa siya makasagot, biglang nagtakbo si Paulo mula sa eskwelahan. Boss Adrian!" Sigaw nito, hingal na hingal. "Si Marcus, nandun sa likod ng eskwelahan. Pinilit dukutin si Bianca." Walang inaksayang segundo si Adrian. Tumakbo siya papunta sa eskwelahan. Iniwan si Maxine na nakamiti pa rin sa gilid. Pagdating niya sa likod ng silid-aralan, nakita niyang nakaluhod si Bianca, hawak ng dalawang lalaki, habang si Marcus ay nakatayo sa harap nito. Nag-uutos, "Sumama ka na, Bianca. Tama na ang drama mo." Malamig na sabi ni Marcus, hawak ang braso ni Bianca. "Ayaw mo bang ayusin natin to? Makakalimutan ko ang lahat basta umuwi ka na." "Bitiwan mo siya!" Galit na sigaw ni Adrian, mabilis na sumugod. "Walang sino man ang magtatangka na saktan siya habang nandito ako." Nagulat si Marcus. At sa isang iglap, dumating na rin ang barangay tanod na tinawag ni Paulo. Kumalat ang mga tao at napilitang bitiwan ng mga lalaki si Bianca. Agad siyang inalalayan ni Adrian. Mahigpit na niyakap habang nanginginig pa ito sa takot. "Adrian," mahina ang boses ni Bianca, pero ramdam ang bigat ng loob. "Hindi ko na kayang utago pa." Tumingin si Adrian, banayad ang tono. "Anong ibig mong sabihin, Bianca?" Doon, bumigay ang luha ni Bianca. "Si Marcus. Anak siya ng mayor. Pinilit akong ikasal para sa political alliance ng pamilya niya at ng foster family ko. Wala akong pinili noon, Adrian. Tumakas ako dahil yun lang ang paraan para makatakas sa buhay na ayaw ko." Tumigil sandali si Adrian. Pinisil ang balikat ni Bianca, saka tumingin kay Marcus. "Huwag mong subukan pang lumapit dito. Magkikita tayo sa korte." Kinabukasan, maaga pa lang, kasama na ni Adrian si Bianca at si Ate Ligaya sa City Courthouse.
Ipinili nila ang kaso laban kay Marcos, attempted kidnapping, harassment, at paglabag sa restraining order. Ang mga balita kumalat sa social media at nagulat ang buong komunidad nang malaman ang totoo. Ang babaeng palaging nakikitang nagtuturo sa farm ay hindi lang simpleng guro, kundi babaeng tumakbo mula sa isang kasal na nakatali sa politika. Sigurado ka ba rito, Adrian? Tanong ni Bianca sa labas ng korte, halatang kinakabahan. Hindi ka ba mahihila sa gulo? Ngumiti si Adrian, pinahid ang luha sa pisngi ni Bianca. I'm all in, Bianca. Hindi na lang ito tungkol sa'yo. Ito ay laban para sa tama. Umasok sila sa courtroom at doon hinarap ni Adrian si Marcos. Hindi nagpakita ng takot si Adrian kahit alam niyang kalaban niya ngayon ang isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa lugar. Habang nagtatagisan ng argumento ang mga abogado, ramdam ni Adrian na hindi lang negosyo ang nakataya rito, pati ang puso niya. Ngunit hindi nagtagal, dumating ang epekto. Isa-isang tumawag ang mga business partners ni Adrian para sabihin ang pagkansela ng mga proyekto. May mga permits na biglang hindi maaprubahan. Lumabas ang mga inspektor para sa audit at kumalat ang chismis na bumabagsak na raw ang Villaruel Construction. Isang gabi, nakaupo si Adrian sa porch ng guest house, napatingin sa kawalan. Hawak ang isang baso ng tubig. Dumating si Bianca, dahan-dahang umupo sa tabi niya. Adrian, mahinang sabi ni Bianca, kung ako ang dahilan ng lahat ng ito, pwede akong umalis. Makakahanap ako ng ibang lugar na mapupuntahan. Hindi ko na papahirapan ang buhay mo. Saglit na natahimik si Adrian. Umiling siya at saka mahigpit na hinawakan ang kamay ni Bianca. Huwag mo na akong iiwan, Bianca. Matagal na akong may kakayahang mag-isa. Pero sa unang pagkakataon, naramdaman ko kung paano maging buo ulit. Ikaw yon, hindi ako susuko. Napaluha si Bianca, yumakap sa kanya at sa gabing iyon, pareho nilang piniling ipaglaban ng isa't isa. Kahit na sa harap ng kapangyarihan, intriga at panganib. Sa mga susunod na araw, alam nilang magiging mas mahirap pa ang laban. Pero ngayon, hindi na sila mag-isa. Nagising si Adrian sa tunog ng sunod-sunod na tawag sa cellphone niya. Pagkabukas niya ng screen, pulos notifications mula sa mga business partners at balita. Pinagmasdan niya ang headline sa isa sa mga balita online. Adrian Villaruel, milyonaryong involved sa skandalo ng tumakas na bride, pati negosyo dumadausdos. Napatayo siya agad, pinindot ang ilang tawag, at pinilit kalmahin ang sarili. Sa conference room ng kanilang opisina, nagtipon ang mga key executives. Naroon din si Bianca sa gilid, tahimik, pero halatang kinakabahan. Adrian, sabi ng Chief Finance Officer, seryoso ang mukha. Bumagsak ng halos 30% ang stock price natin sa loob lang ng 2 araw. Ang mga investors, panay ang withdrawal ng pondo. May tumawag na sa akin mula sa Singapore. Dagdag ng isang project manager, muntik nang i-pull out yung major construction contract natin. Sabi nila, baka raw hindi ka na mapagkakatiwalaan. Huminga ng malalim si Adrian, pilit pinipigil ang galit. Lahat ng ito gawa ni Marcos at ng mayor. Pinaikot nila ang media, binabato ako ng fake news. Nilingon niya si Bianca, nakita niyang napayoko ito, nanginginig ang kamay. Sa loob-loob ni Bianca, alam niyang siya ang pinagmulan ng kaguluhan. Matagal na niyang iniisip kung dapat pa ba siyang manatili sa piling ni Adrian. Inagabihan, sa loob ng opisina, pumasok si Maxine. Nakaitim tong dress, perpekto ang buhok at makeup. Tila hindi apektado ng tensyon. Adrian, malambing niyang simula. You know, I can fix this. Tiningnan ni Adrian ang ex-fiancé niya. Tahimik, naghihintay ng kasunod. Let's make a deal. Sambit ni Maxine, naglakad palapit, umuo sa mesa niya at bahagyang yumuko. Balik tayo sa dati. Villaruel Construction at Maxine Design, hand in hand, the perfect power couple. Magpapalabas ako ng statement. Babawiin ko lahat ng negative press. Believe me, Adrian, in 2 weeks, you're back on top.
Napangiti si Adrian, pero hindi ito ngiti ng tuwa. Tumayo siya, naglakad papunta sa bintana, at tumingin sa malayo. Maxine, mahina niyang sabi, "Hindi mo na ako kilala." Nagkibit balikat si Maxine. "Sayang, alam mo namang maganda tayong team." Lumingon si Adrian, diretso ang tingin. "Alam mo kung bakit tayo hindi nagtagal noon? Dahil ang tingin mo sa tao, laging transactional. Hindi negosyo ang relasyon, Maxine. Hindi ko kailangan ng kapalit para sa tulong. Kaya salamat, pero hindi." "Fine," sagot ni Maxine. Tumayo, nagayos ng buhok. "Pero Adrian, huwag mong iiyak sa akin kapag nawala na ang lahat." Tumalikod ito at umalis. Naiwan si Adrian sa katahimikan ng opisina. Paglabas ni Adrian ng opisina, nadatnan niya si Bianca sa hardin, nakaupo sa isang lumang silya. Yakap-yakap ang jacket niya. Lumapit siya, umupo sa tabi nito. "Bianca," mahina niyang simula, "huwag kang mag-alala, kaya natin to." Ngunit umiling si Bianca, tumulo ang luha sa mata. "Adrian, tingnan mo na lang ang nangyayari. Ang buhay mo, ang negosyo mo, lahat ng tao lumalayo sa'yo dahil sa akin." "Hindi mo kasalanan to," mariing sagot ni Adrian. Pinisil ang kamay niya. Si Marcos at ang tatay niya ang may gawa nito. Ngunit ngumiti si Bianca, malungkot. "Alam kong kaya mo to, kaya mong bumangon, pero kailangan mong mag-focus. Kailangan mong ipaglaban ang pinaghirapan mo." "Bianca," namutawi sa labi ni Adrian, pero pinigilan siya ni Bianca sa pamamagitan ng isang banayad na tapik sa labi niya. "Hayaan mo akong magpahinga sandali. Babalik ako kapag maayos na ang lahat." Sabi ni Bianca, pilit tinatago ang pag-iyak. Hindi ito paalam, ito lang pahinga. Ilang sandali silang nagtitigan, walang salitang makakapuno sa bigat ng nararamdaman nila. Sa dulo, niyakap ni Adrian si Bianca ng mahigpit, parang ayaw pakawalan. "Babalik ka ha," mahina niyang sabi. "Oo," sagot ni Bianca, "babalik ako." Kinabukasan, habang pinapanood ni Adrian si Bianca na lumalakad palayo, dala ang iilang gamit, parang may umalis na bahagi ng puso niya. Pero sa kabila ng sakit, pinanghawakan niya ang pangakong binitiwan nila, na hindi dito nagtatapos ang kwento nila. At sa gitna ng pagbagsak ng negosyo at pag-alis ng babaeng mahal niya, tumayo si Adrian, humarap sa salamin at bumulong sa sarili. Walang bibitaw. Lumipas ang ilang buwan mula nang umalis si Bianca, at para kay Adrian, iyon ang pinakamatagal at pinakamahabang gabi ng kanyang buhay. Maraming gabi na nagigising siyang iniisip kung saan na kaya si Bianca, kung ligtas ba ito, kung nagtagumpay ba siyang makahanap ng bagong simula. Ngunit sa kabila ng kirot sa puso, pumayo si Adrian at sinimulan ang pinakamalaking laban ng kanyang karera, ang pagbangon ng Villaruel Construction mula sa pinakamabagsik na dagok na hinarap nito. Isang araw sa opisina, tinawag ni Adrian ang kanyang team. Naroon si Paulo, si Ate Ligaya, at ang core engineers at architects niya. "Alam kong lahat tayo pagod na at maraming nawalan ng tiwala sa atin," panimula ni Adrian. Malamig ang tono pero matapag. "Pero hindi natin pwedeng hayaang matalo tayo ng intriga." Naglabas siya ng malaking blueprint sa lamesa. "Simula ngayon, Villaruel Construction will focus on eco-friendly, sustainable projects, solar-powered buildings, bamboo and recycled materials, smart homes na hindi lang para sa mayayaman, kundi para rin sa middle-class communities. Hindi lang tayo basta magtatayo ng gusali. Gagawa tayo ng mundo na pwedeng ipagmalaki ng susunod na henerasyon." Nagkatinginan ng team. Si Paulo, na matagal nang tasangga ni Adrian, ang unang ngumiti. "Boss, hindi lang negosyo yan. Mission na yan." Sa loob ng ilang linggo, nagtrabaho si Adrian at ang kanyang team ng halos walang pahinga. Pinirensenta niya ang bagong business model sa investors. Noong una, duda ang lahat. Pero nang makita nila ang passion at malinaw na plano ni Adrian, unti-unting bumalik ang tiwala ng mga ito. Isa-isa ring bumalik ang mga kliyente at ilang buwan lang ang lumipas, muling naging headline si Adrian. Pero sa pagkakataong ito, hindi na dahil sa iskandalo, kundi dahil sa inobasyon.
Samantala, sa kabilang bayan, abala si Bianca sa pagbuo ng sarili niyang pangarap. Sa tulong ng ilang kaibigang guro at voluntaryo, nagtayo siya ng maliit na learning center para sa mga batang mahihirap. Araw-araw siyang nagtuturo ng basic reading, math at art. Sa mga mata ng mga bata, si Bianca ay parang anghel na bumaba mula sa langit. At sa bawat ngiti ng bata, unti-unting naghihilom ang sugat sa puso ni Bianca. Isang araw, nakatanggap si Bianca ng mensahe mula sa foster parents niya. Isang bagay na matagal na niyang iniiwasan. Pinag-isipan niya ito ng ilang gabi bago nagdesisyong makipagkita. Pagharap niya sa foster parents, punong-puno ng tensyon ang hangin. Bianca, anak, simula ng foster mother niya, nanginginig ang boses. Patawad kung naging mahigpit kami sa iyo noon. Akala lang namin yun ang tamang paraan para maprotektahan ka. Napaluha si Bianca, pero pinilit ngumiti. Hindi ko na hinahanap ang perpektong pamilya, pero salamat at sinubukan ninyong humingi ng tawad. Gusto kong mag-move forward. Nagyakapan sila, isang eksenang matagal niyang hinintay, pero akala niya ay hindi na darating. Sa sandaling iyon, na-realize ni Bianca na hindi lang siya tumatakbo papalayo noon, tumatakbo rin siya patungo sa sarili niyang kalayaan. Dumating ang araw ng isang charity gala para sa mga environmental projects, isang event na pinangunahan ni Adrian para ipakita ang bagong direksyon ng kumpanya niya. Nasa grand ballroom ito ng isang hotel sa lungsod. Nakataksido si Adrian, kausap ang mga investors at media. Subalit kahit anong saya ang ipakita niya, may kulang pa rin sa gabing iyon. Sir Adrian, congratulations! Napakaganda ng presentation ninyo kanina. Bati ng isa sa mga investors. Salamat po, hindi ko po magagawa yan kung wala ang team ko. Sagot ni Adrian, pilit ang ngiti. Biglang napatigil si Adrian nang makita sa may entrance si Bianca, nakasuot ng simpleng emerald green na gown. Hawak ang maliit na clutch bag. Halos mabagal ang oras sa paningin niya. Napatayo siya, naiwan sa ere ang kausap at naglakad papalapit. Bianca, mahina niyan sambit, parang hindi makapaniwala. Mumiti si Bianca, may kislap sa mata. Adrian, congratulations. Hindi na napigilan ni Adrian ang sarili. Niyakap niya si Bianca, mahigpit, puno ng emosyon. Miss na miss kita, bulong niya. Miss na miss din kita, sagot ni Bianca. Nangingilid ang luha, pero masaya ang mata. Pero kailangan ko munang lumakas mag-isa. Huminga ng malalim si Adrian, pinunasan ng luha sa pisngi niya. Ngayon, mas matatag ka, mas matatag tayo. Naglakad silang dalawa papasok sa ballroom, magkahawa kamay, at sa gabing iyon, para bang walang nakatingin sa kanila. Para bang naglaho ang lahat ng intriga at balakid. Ang natira lang ay dalawang pusong dumaan sa unos, naghilom, at handa nang magsimula muli, kasama. Mainit ang sikat ng araw sa harap ng courthouse, pero mas mainit ang tensyon sa loob. Mataas ang mga bandila, at nagkalat ang media sa labas. Bitbit ang mga kamera, mikropono, at tanong na tila mga palaso. Sa kabila ng lahat, matatag ang tindig ni Bianca. Kasabay ni Adrian na mahigpit ang hawak sa kanyang kamay. Handa ka na ba? Tanong ni Adrian, hinaplos ang likod ng palad ni Bianca. Huminga ng malalim si Bianca, may halong kaba at tapang sa muka. Handa na. Matagal ko na itong hinihintay. Nang pumasok sila sa korte, dumiretso agad sila sa mga abogado at kina-attorney Ligaya. Sa kabilang banda ng courtroom, naroon si Marcos. Nakaupo sa tabi ng mayor na ama niya. Malamig ang mga mata ni Marcos, pero halatang nagpipigil ng galit. Ang mayor naman, matikas pa rin ang tindig, pero halatang nag-aalala. Bumukas ang sesyon. Tumayo si Bianca sa witness stand. Pinilit ang sariling huwag manginig. Your Honor, panimula niya. Matagal akong nanahimik. Pinilit akong ikasal sa taong hindi ko minahal para sa kapangyarihan at pera. Nang tumanggi ako, sinundan ako, tinakot, pinilit ibalik sa buhay na hindi ko pinili. Hindi ko na kayang manahimik. Pinapahid niya ang luha habang nagsasalita. Si Adrian, mula sa kanyang upuan, ay pinapanood siya, kita sa mukha ang paghanga.
Alam niyang ito ang pinakatapang na hakbang na ginawa ni Bianca sa buhay nito. Pagkatapos ni Bianca, tinawag ng abogado si Adrian. Tumayo siya, tuhod ang likod, malamig ang boses pero malinaw ang bawat salita. Your Honor, marami akong nalaman sa mga proyekto ng mayor habang nakikipag-ugnayan kami noon. Mga proyekto sa kalsada na hindi natapos, mga kontratang ghost projects at mga permit na ibinibigay lang sa mga kakampi. Hindi ko ito sinabi noon dahil wala akong pruweba. Pero ngayong may lumantad na biktima ng pang-aabuso ng kapangyarihan, panahon na para magsalita. Tumahimik ang buong korte. Ang mga mamamahayag sa likod, mabilis ang pagpindot sa record button ng recorder at cameras. Adrian, bulong ni Paulo na nakaupo sa gilid, ibang level ka na talaga. Dati tahimik ka lang sa business, ngayon parang bayani ng bayan. Lumipas ang oras, isa-isang lumitaw ang mga ebidensya, mga dokumentong nagsasabing may anomalya sa mga proyekto ng mayor. Mga testimonya ng ibang biktima ng harassment. Sumabong sa social media ang balita. Mayor at anak sinampahan ng kaso. Adrian Villaruel, nagsalita na. Sa labas ng courthouse, nagtipon ang mga tao. Hawak ang placards na may nakasulat na hustisya para kay Bianca at laban para sa katotohanan. Nagbago ang ihip ng hangin. Mula sa mga paninira at fake news laban kina Adrian at Bianca, ngayon ay dumagsang suporta ng publiko. Dumating ang hatol makalipas ang ilang linggo. Sa loob ng korte, tahimik ang lahat habang binabasa ng huwes ang desisyon. Si Marcos de la Cruz ay hinahatulan ng community service sa loob ng 6 na buwan, kasama ang counseling para sa harassment cases. Bigkas ng huwes. Samantalang ang alkalde, Mayor de la Cruz, ay isususpinde mula sa tungkulin habang isinasailalim sa investigasyon para sa graft-up corruption. Naghiyawan ang ilang tao sa courtroom, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pag-asa. Sa gitna ng kaguluhan, tumayo si Bianca, lumapit kay Adrian at walang pasabi, mahigpit siyang niyakap. Salamat Adrian, bulong niya, nanginginig ang boses. Ikaw ang naging tahanan ko. Sa lahat ng panahong akala ko, walang pupuntahan ang buhay ko. Niyakap ni Adrian si Bianca pabalik. Hinaplos ang buhok nito at bumulong. Tahanan mo ako Bianca, hindi lang ngayon, hindi lang bukas, kundi habang buhay. Si Paulo, nakatayo sa gilid, napapailing na lang pero nakangiti. Ay grabe, boss parang teleserye na to. Nagkatawanan sila saglit, kahit umiiyak si Bianca. Sa labas, sumalubong ang media sa kanilang dalawa. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na sila naglakad na parang mga suspek sa kwento ng bayan. Naglakad silang magkasabay, magkahawak kamay bilang mga taong piniling lumaban para sa tama. Sa huli, hindi lang nila nabawi ang pangalan nila. Nabawi rin nila ang dignidad at tiwala sa sarili. At sa harap ng buong bayan, sa harap ng kamera, at sa harap ng isa't isa, malinaw na walang makakapantay sa tahanang nahanap nila sa piling ng isa't isa. Pagkaraan ng ilang buwan ng laban sa korte at muling pagsasaayos ng negosyo, napagdesisyonan ni na Adrian at Bianca na magpahinga muna mula sa lahat ng ingay at stress. Nag-book si Adrian ng 2 linggong bakasyon sa Europe, bagay na matagal na niyang pinapangarap para kay Bianca. Ang totoo, matagal na niyang balak pero hindi siya makahanap ng tamang pagkakataon hanggang ngayon. Adrian, sigurado ka ba rito? Tanong ni Bianca habang nakasakay sila sa eroplano. Hawak-hawak ang kamay nito. Iniwan natin lahat ng trabaho, mga bata sa farm, si Paulo. Ngumiti si Adrian, pinisilang kamay niya. Minsan, kailangan din nating iwan ang mundo para lang sa itin. Bianca, dumating sila sa Paris, sa gitna ng malamig na simoy ng hangin, pero mainit ang pakiramdam ng kanilang mga puso. Magkahawak kamay silang naglakad sa mga cobblestone streets, namanha sa mga ilaw ng lungsod at sa tanawin ng Seine River. Nagpunta sila sa Louvre, nagkape sa mga sidewalk cafe, at bawat araw ay parang eksena sa pelikula. Ngunit ang hindi alam ni Bianca, may mas espesyal pang plano si Adrian. Isang gabi, habang nakatayo sila sa harap ng Eiffel Tower, pinanood nila ang pagsindi ng mga ilaw nito, isang tanawin na nagpapatigil sa oras.
Tahimik si Adrian, tila may iniisip, kaya kinabahan si Bianca. Adrian, okay ka lang ba? Para kang palisa, natatawang biro ni Bianca. Huminga ng malalim si Adrian, kinuha ang kamay niya at dahan-dahang lumuhod. Bianca, mula noong araw na dumating ka sa buhay ko, mula noong makita kita sa likod ng pickup truck ko, hindi na naging pareho ang mundo ko. Marami tayong pinagdaanan. At sa kabila ng lahat, ikaw pa rin ang pinipili ko araw-araw. Kaya ngayon, gusto kong itanong. Binuksan ni Adrian ang maliit na kahon at kumislap ang singsing sa ilalim ng liwanag ng Eiffel Tower. Bianca, will you marry me? Natigilan si Bianca, namilog ang mga mata at tumulo agad ang luha bago pa makapagsalita. Adrian, oo. Tumayo si Adrian at niyakap siya ng mahigpit. Binalot sila ng palakpakan ng mga taong nakasaksi sa paligid. Halos hindi makapaniwala si Bianca na ang lalaking minsang naging tagapagligtas niya ay nayon magiging partner niya habang buhay. Pagbalik nila sa Pilipinas, agad nilang binalikan ang farm. Nagpasya silang doon ganapin ang kasal sa harap ng mga taong naging bahagi ng kanilang paglalakbay. Hindi ito enggrande pero iyon mismo ang gusto nila. Isang kasal na puno ng pagmamahal at tunay na koneksyon. Si Paolo, syempre, ang naging best man. Alam mo, boss, biro niya kay Adrian habang inaayos ang kurbata nito. Dati, akala ko, trabaho lang tayo habang buhay. Ngayon, may boss na akong romantic hero. Tumawa si Adrian, sabay tapik sa balikat ni Paolo. Paolo, kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung paano ko nalampasan lahat ng yon. Salamat kapatid. Sa kabilang banda, abala si Bianca sa pag-aayos ng mga bata. Ang mga batang tinuruan niya noon, ngayon ay flower girls at ring bearers. Suot nila ang mga simpleng white at beige outfits at tuwang-tuwa sila sa hawak na mga basket ng petals. Teacher Bianca, excited na po kaming maglakad. Sabay-sabay na sigaw ng mga bata. Ngumiti si Bianca, pinunasan ng luha sa mata. Ako rin mga anak, excited na akong lumakad, papunta sa buhay na kasama si Adrian. Sa ilalim ng isang malaking puno, pinaganda ng mga bulaklak at simpleng dekorasyon, naghintay si Adrian habang lumalakad si Bianca sa aisle. Lahat ng tao ay napapahinga ng malalim sa ganda ng tanawin. Hindi lang dahil sa paligid, kundi dahil sa pagmamahalan na ramdam ng lahat. Bianca, hindi ko alam kung paano ko tatapusin ang vow na to kasi pakiramdam ko, isang lifetime na ang naisulat ko para sa'yo. Sabi ni Adrian habang nangingiti. Pero isang bagay lang ang sigurado, habang buhay kitang mamahalin. Tumawa si Bianca sa gitna ng luha. At ako, Adrian, habang buhay akong magpapasalamat na ikaw ang naging tahanan ko. Saan man tayo magpunta, ikaw ang uuwian ko. Pagkatapos ng kasal, nagkaroon ng simpleng salo-salo sa farm. Walang engrandeng catering, pero puno ng tawa, musika at sayaw ang gabi. Sumayaw si Bianca kasama ang mga bata, habang si Adrian at Paolo ay nagtagayan kasama ang mga trabahador. Sa gitna ng kasiyahan, nagdesisyon si Adrian at Bianca sa isang bagay na magpapabago sa buhay ng komunidad. Bianca, sabi ni Adrian habang magkatabi silang nakaupo sa porch, naisip ko yung guest house na dati mong tinuluyan, gusto ko sanang gawing scholarship center para sa mga bata rito, para matupad ang pangarap nila. Napatitig si Bianca, napangiti at niyakap siya. Yan ang dahilan kung bakit ikaw ang pinili ko, hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat. At sa gabing iyon, habang pinapanood nila ang mga bituin sa langit, ramdam ni Adrian at Bianca na natagpuan na nila ang tahanang matagal nilang hinanap. Hindi lang sa isa't isa, kundi sa puso ng komunidad na tinawag nilang pamilya. Makalipas ang 5 taon, tila ba isang panaginip ang naging buhay ni na Adrian at Bianca. Sa lumang farm na dati tahimik at puno ng simpleng kasiyahan, ngayon ay maririnig ang tawa ng 2 bata, si Mateo 4 na taong gulang at si Lara 3 taong gulang na nagtatakbuhan sa paligid ng pulong dati naging altar ng kasal ng kanilang mga magulang. Papa, Mama,
Sigaw ni Mateo habang hinahabol ang maliit na alagang aso. Abang si Lara naman ay hawak-hawak ang isang basket ng bulaklak. Si Adrian, nakasuot ng puting polo na bahagyang nakabukas, nakaupo sa porch kasama si Bianca. Hawak ang tasa ng kape habang nakangiting pinagmamasdan ang mga anak. Hindi ko akalain na ganito kasaya ang buhay natin ngayon, bulong ni Bianca, sumandal sa balikat ni Adrian. Minsan naiisip ko, paano kung hindi ako napunta sa pickup truck mo noon? Napatawa si Adrian, hinalikan ng buhok ni Bianca. E di wala tayong dalawang makulit na yan, sabay turo sa mga bata. At malamang, wala tayong peace of mind. Sa naalipas na 5 taon, lumago ang negosyo ni Adrian. Mula sa local eco-friendly projects, pumasok na sila sa international stage. Nagtayo ng mga green buildings sa Thailand, Indonesia at maging sa Australia. Pero kahit gaano kalawak ang naging sakop ng kumpanya, nanatili pa ring matibay ang komitmento nila sa community programs sa sariling bayan. Patuloy ang scholarship center, dagdag pa ang mga libreng workshops at livelihood trainings. Adrian, may call ka mula sa Singapore team. Sabi ni Pao habang lumalapit, hawak ang cellphone. Si Pao, na dating driver mechanic, ay ngayon operations manager ng kumpanya. Pero sa farm, wala pa ring kupas ang kakulitan. Pao, paki-hold muna ha, sagot ni Adrian, nakangiti. Family time to. Copy boss, biro ni Paolo bago tumalikod. Samantala, si Bianca ay hindi lamang nanatiling guro ng komunidad. Dahil sa kanyang tapang at inspirasyon, tinawag siya sa iba't ibang bansa para magsalita sa mga conference. Naging kilala siya sa women's empowerment circles. Pinag-uusapan sa social media ang kanyang journey mula sa isang takas na bride hanggang sa isang babaeng tumindig para sa sarili. Isang gabi, matapos ang isang speaking engagement sa Manila, nakaupo si Bianca sa veranda, nakatingin sa buwan. Dumating si Adrian, bit-bit ang 2 tasa ng tsa. Proud na proud ako sa iyo, mahal, bulong ni Adrian habang iniaabot ang tasa. Alam mo bang tuwing naririnig ko ang pangalan mo sa TV o binabasa sa balita, gusto ko na lang sumigaw ng, asawa ko yan. Napatawa si Bianca, umiling. Nako, Adrian, baka mapuno na ng yabang ang ulo mo niyan. Hindi iro ni Adrian. Masaya lang ako. Pinili mong tumindig hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa napakaraming babae na dating takot. Pero ngayon, lumalaban na. Hindi lang yon ang nagbago kay Bianca. Sa tulong ni Adrian at ng ilang kaibigang manunulat, naisulat niya ang kanyang memoir na pinamagatang From the Pickup Truck to Forever. Hindi nila inaasahan, pero nang inilabas ito sa merkado, agad itong naging bestseller. Binasa ng mga tao ang kwento niya, na antig sa paglalakbay niya mula sa kawalan ng pag-asa patungo sa kalayaan, at dumagsa ang mga imbitasyon para sa mga interviews at guesting. Isang gabi, habang nagbabasa si Adrian ng mga bedtime stories sa mga anak nila, biglang pumasok si Paolo sa sala, may hawak na malaking sobre. "Boss, urgent to," sabi ni Paolo. Seryoso ang mukha. Nagkatinginan sina Adrian at Bianca. Binuksan ni Adrian ang sobre at mula roon ay lumabas ang isang liham mula sa isang international humanitarian organization. Pinipilit ni Bianca basahin ang ekspresyon ni Adrian habang nagbabasa ito. "Adrian," tanong ni Bianca, "halata ang kaba?" Tumayo si Adrian, ngumiti at pinakita ang liham. "Mahal, ginawaran ako ng Humanitarian Award sa Geneva. Para raw sa mga proyekto natin sa eco-building at scholarship. Hindi lang to award ko. Award natin to." Napatalon sa tuwa si Bianca at niyakap si Adrian ng mahigpit. "Sabi ko na sa'yo, hindi lang negosyo ang ginagawa mo, puso." Ilang buwan matapos ang seremonya sa Geneva, bumalik ang pamilya sa farm. Nag-organisa ng isang simpleng salo-salo kasama ang buong komunidad. Tumayo si Bianca sa harap ng mga tao, hawak ang mikropono. Katabi si Adrian at ang 2 anak nila. "Wala kami rito ngayon kung hindi dahil sa inyo," panimula ni Bianca, nangingilid ang luha. "Salamat sa suporta, sa tiwala at sa pagmamahal. At alam niyo ba ang pinakamagandang bahagi ng kwentong to? Hindi siya natatapos.
Kasi habang may bata tayong tinuturuan, habang may kababaihang nabibigyan ng lakas ng loob, at habang may komunidad na sama-samang nagtutulungan, tuloy-tuloy ang kwento natin. Napalakpak ang mga tao, ang mga bata ay tumakbo patungo kina Mateo at Lara. At ang gabi ay napuno ng tawa, musika at sayawan. Sa gitna ng lahat ng ito, tiningnan ni Adrian si Bianca, tahimik na nagpasalamat sa buhay na binuo nila. At sa puso ni Bianca, alam niya, mula sa likod ng pickup truck hanggang sa mga tagumpay na hindi niya pinangarap, isang bagay lang ang tiyak. Ito ang kwentong hinding-hindi matatapos. Habang sumasayaw ang malamig na hangin sa paligid ng farm, tahimik na nakaupo si Adrian sa lumang silya sa porch, nakasandal sa poste habang yakap-yakap si Bianca. Sa harap nila, sa gitna ng malawak na damuhan, masayang nagtatakbuhan sina Mateo at Lara, ang kanilang 2 anak kasama ang ilang batang kapitbahay. Ang tawanan ng mga bata, ang halakhakan at ang walang pag-aalalang mga sigaw ay nagsilbing musika sa gabi. At sa bawat pagtingin ni Adrian kay Bianca, ramdam niyang hindi lang ito ordinaryong tanawin. Ito ay biyaya. "Mahal, tingnan mo sila," sabi ni Adrian. Inilapit ang labi sa tainga ni Bianca. "Parang kailan lang, tayo lang 2 rito sa farm. Ngayon, parang naging playground na ng buong komunidad." Mumiti si Bianca, nakapatong ang ulo sa balikat ni Adrian. "Alam mo ba, Adrian, minsan naiisip ko, paano kung hindi ako tumakas noon? Paano kung hindi ako napunta sa likod ng pickup truck mo? Malamang wala tayo rito ngayon." Pinisil ni Adrian ang kamay ni Bianca. "At malamang, wala rin akong 2 anak na laging nagpapalunod sa putikan." Biro niya, sabay turo kay Mateo na kasalukuyang gumugulong sa damuhan, kasama ang aso nilang si Bruno. Biglang bumukas ang gate ng farm at pumasok si Paolo, may hawak na folder. Pawisan pero nakangiti. "Boss, Bianca!" sigaw niya habang lumalapit. "May good news ako." Tumayo si Adrian, iniabot ang kamay kay Paolo. "Ano yun, Paolo? Mukhang excited ka." "Eto na," sabi ni Paolo, hawang ang folder na may mga dokumento. "Malapit nang mapapos ang bagong community center. Kulang na lang ang finishing touches. By next month, pwede na nating buksan. Doon na gagawin ang mga workshops ni Bianca para sa kababaihan at may library na rin para sa mga bata." Napalakpak si Bianca sa tuwa. "Paolo, ang galing mo talaga. Salamat sa pagsama sa amin mula umpisa." "Boss," biro ni Paolo, "hanggat may kape at pandesal dito sa farm, hindi ako bibiaw sa team ninyo." Nagkatawanan silang tatlo, sabay-sabay na tumingin sa mga bata na walang pakialam sa mundo. Sumasabay lang sa agos ng kasiyahan. Nang magpaalam si Paolo para bumalik sa site, naiwan sina Adrian at Bianca, muling naupo sa porch, pinapanood ang paglubog ng araw sa likod ng bundok. "Mahal," bulong ni Adrian, "sabay tayo mula sa silya. Lakad tayo." Naglakad silang magkahawak ang kamay sa gitna ng damuhan. Dinaraanan ang mga bakanteng lote na balak nilang gawing urban garden, hanggang makarating sa ilalim ng punong dati nilang wedding altar. Ang langit sa itaas ay magsisimulang mapuno ng mga bituin, parang pinagbuburda ng liwanag. "Bianca," bulong ni Adrian, hinaplos ang pisngi ng asawa. "Hindi ko talaga akalain, sa likod ng pickup truck ko pala sisibol ang tunay na pag-ibig." Napangiti si Bianca at kahit ilang taon na ang lumipas, para pa ring unang araw ng pagkikita nila ang pakiramdam niya tuwing tinitingnan ang mukha ni Adrian. "At hindi ko akalain," sagot niya, "na sa kabila ng lahat ng sugat at takot ko noon, darating ang araw na matatawa na lang ako sa pinagmulan ng lahat." Huminga ng malalim si Adrian. Niyakap si Bianca mula sa likod at sabay nilang tiningnan ang mga bituin. Tahimik lang sila, walang salitang kailangang bitawan, dahil sapat na ang presensya ng isa't isa para mapuno ang gabi ng kahulugan. Ang puso nila'y puno ng pasasalamat, hindi lang sa isa't isa, kundi sa lahat ng taong naging bahagi ng kanilang paglalakbay. "Adrian," mahina ang boses ni Bianca, "huwag mo akong bibitawan ha." "Hindi na, Bianca," mahina ring sagot ni Adrian. Kahit anong mangyari, tahimik silang nagtaalam sa gabi, pinikit ang mga mata, niyakap ang bawat sandali na parang huling gabi na nila
sa mundong puno ng away, laban at tagumpay. At habang nakayakap si Adrian kay Bianca, biglang dumaan sa kalangitan ang isang shooting star, isang guhit ng liwanag na parang basbas ng langit. Bianca, bulong ni Adrian. Tingnan mo, shooting star. Tumango si Bianca, nagningning ang mata. Sana kahit anong mangyari, ganito pa rin tayo hanggang pagtanda. Mumiti si Adrian. Dahan-dahang hinalikan si Bianca sa noo. Mahal, hindi na kailangan ng wish. Kasi ang pinakamagandang pangarap ko, nandito na sa tabi ko. At sa huling eksena ng gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin at sa ilalim ng punong naging saksi ng pagmamahalan nila, niyakap ni Adrian si Bianca ng mahigpit. Habang sa langit, tahimik na dumaan ang bituing gumuguhit ng liwanag. Paalala na kahit saan sila dalhin ng tadhana, palaging may bagong simula, palaging may pag-ibig.